You know, may pa-voice over. Ano lang, konting tips and tricks para lang sa survivability. Hindi naman talaga ako nag-ML pero medyo over lang ako sa meta. So, this time binan namin yung Pakita Freya, tsaka yung pwedeng mahuli sa mid. Then Guinevere, tapos yung pinakaayaw namin for Suyu. Nakita ko pinik ng kalaban yung Bruno. Pero dahil Hanabi nga yung priority pick natin, pinik ko siya para pakita kung anong dapat gawin if ever lang. Yung sa point of view ko lang dahil nga roam ako, so alam ko yung paano magiging safe. Dito, nag-flicker ako. Binago ko din yung item ko sa gitna, yung battle setup. Kapag clinic mo yan, may kita mo yung top 10 items. Then, piliin mo lang yung feeling mo mas fit para sa'yo. Punta ako sa top. First item, of course, boots. This time, medyo lumalim ako, pero bumalik agad ako. Medyo safe play lang ako dito. Unang tip, hindi mahalagang i-hit yung creeps. Not unless last hit, yun. So, yung bigay na gold, difference sa last hit, and then sa normal, yung kapag di mo makukuha yun, plus 25 lang, hindi siya yung sagad na gold na makukuha mo. Ayun, this time, sagad yun, 98. As long as ma-free hit mo siya, last hit, ayun yung pinaka-maximum amount of gold na makukuha mo. So, not necessarily na kailangan mo i-hit yung creeps. First of all, dapat hindi. Kasi pag hinit mo siya, mauubos agad yung creeps. And then, lalalim yung creeps mo sa kanya. So, mangyayari, sure ball na makukuha niya lahat ng gold galing sa creeps mo. So, kung may advantage ka, i-hold mo lang, and then last hit, especially dun sa mga card. Kasi yun yung mga pinakamalaki. So, this time, di ko nakita yung kalaban galing sila sa may top side. Binaybay nila, namatay ako. Mali ako, dapat pa rin talaga map awareness. Pero kapag may comms, walang problema kasi sasabihin ng kakampi mo if sasabihan ka namin if ever babalikan na or hindi. So, ito. Same strategy ako. Nakita ko pinupush na yung creep wave. Hindi ko kailangan habulin yung cart kasi dahil pinupush na yung creep wave, eventually pupunta rin sa akin yan. So, yan. Last hit ko lang. And then, safe lang ako dito. Nakita ko nakuha na niya yung gold crab. Dito, pumalag ako kasi nga nag-asim siya. At dahil meron akong ult, medyo lumamang ako. Plus pa yung regen, dahil may heal. So, nasa tayo, magandang sitwasyon. Yan, umilalim lang ako kasi nakita ko malalim din yung Sylvana. So, may vision ako na available. Yan. Binabaybay ko lang pero hindi ko masyadong sinagad dun sa taas. Sayang ko yung Sylvana mag-front. Ayan. So, bumalik na yung Bruno. Tapos, tatlo kami dito sa top side. Nihintay ko lang yan if ever magko-commit yung Sylvana. Pero dahil hindi, chill lang din ako. Ang free hit lang. Ayan. So, sa gilid-gilid lang ako. Ayaw kasing ma-burst. Gilid-gilid lang. Minamaximize ko yung pinakamalayong range ko. Yan, ito medyo importante to. This time, ang dami nila. Tatlo sila, apat, umalis yung isa. Pero hindi ako nag-back kasi magpupush lang naman sila. So, ang kailangan ko lang i-clear ay yung creeps. As long as ma-clear ko yung creeps, hindi nila kaya mag-push sa tower. Or else, ma-outplay sila. So, pinaka-importante kapag puno naman yung buhay ng torre mo at tingin mo hindi ka nila kayang i-burst, patay mo lang yung creeps. Then tago ka lang sa likod ng tower. Yan, medyo gan lang dito. Na-maximize ko lang yung pinakatodong range nung nung attack. Hindi na ako naiki-face to face. So, ganun lang. Chill lang. Ayun, nabanggit mo nga, Angge, na medyo hindi ka nakakapalag ng early game. Medyo late game na palagi yung power spike ng hero mo. Which is, ganoon naman talaga designed most of marksman. Merong mga ibang marksman, wala kasi sa umpisa. Pero, yun naman talaga yung design ng marksman. So, kaya siya gold lane. Siya yung independent lane siya eh. So, dadalawan ka pa din, pero ang goal mo ay kunin yung lahat ng ng gold creep. Kasi ngayon yung pinaka-highest amount na pwede mo makuha. Hindi ka makakuha ng ganong kalaking amount sa mid, sa bot,
sa top lang. So, as long as possible, gagawin mo lang, i-hold mo lang yung creeps, and then dapat walang makalagpas na creep wave. So, mas mapatay mo lahat ng creep wave, ikaw pa din may highest gold. Not unless mapugo talaga kami sa ibang lane. Yun lang yung ibang way na magkakaroon ng difference. Pero kapag yung kalaban mo na dumadalaw sa iba, ikaw hindi. Ikaw pa din yung magiging mas mataba at the end of the day. Kasi ito na yung pinakamalaking farm na makukuha mo. Yung gold sa lane ng gold lane. So ayan, push lang ako. Nakita ko yung Selena, nakita ko yung Bruno, naready ko yung Flicker. Pero may first kill naman ako. First kill, aware ka naman na immune yun. So, yung iba, ang ginagawa lang nila ay pinipindot lang nila yung first kill palagi. Nagiging diskarte naman ng kalaban, kagaya ako kapag may kalaban akong Hanabi. Kapag pinindot agad ng Hanabi yung first kill, nakikita mo siya, tapos bibilangan mo lang siya. Kapag tingin mo pa wala na yung first kill niya, tsaka ako siya atakihin. So, ngayon, sa perspective ko, ako yung gumamit ng Hanabi. Pinipindot ko lang ang first kill kapag feeling ko i-stun ako. Kapag hindi pa, hindi ko muna siya pinipindot. Yan, dito medyo na-misclick tayo imbis na patras yung flicker. Paharap, natulak tuloy ako dun sa likod. So, yan, bumalik lang ako. Nakita ko dito malayo yung kalaban. Nakita ko buhay yung core. So, in-start ko na, fast turtle, para hindi makaabot yung core nila. Yan, dito, same play pa din. Hindi talaga ako lumalapit. Hindi ako nag-start ng team fight. Not unless ult yung ibabato ko. Yun lang, tapos malayo lang ako. Ganun. Hayaan ko sila dyan. Nagka-clash sila. Hayaan ko lang sila. Dito lang ako. Yan. So. Yan. Pwedeng ganito lang gawin mo dito, Tijel. Yung mga ganitong point, sasabihan ka na namin yan. Walang tao sa mapa, Tijel. Baka konti. Yan. So, kapag may comms naman, walang problema. Ayun, ang pinakamahalaga lang pala, Tijel, yung emblem. So, dapat maayos mo siya. If ever, kasi mangyayari kung mababan yung Rafa or kung may gamitin ka ibang support, diba malay mo, sobra effective mangyari, tapos iba nila parehas, wala tayong magiging choice, kundi magiging gold lane ka talaga kung di ka komportable sa ibang hero na i-roam. So, yan, pag-usapan natin mamaya dun sa na-record ko na rotation kasi medyo lugi talaga tayo kapag yung roam nakastick lang sa gold. Ayan, kagaya dito sa game na to, makikita mo, yung roam, never siya nag-stick sa gold lane. Sa patch kasi ngayon, yung retry, which is yung farm, yung skill niya, yung retry, pampatay sa lord tsaka sa turtle, nakadepende na siya sa level nung jungle. So if low level yung jungle, kapag naagawan palagi ng farm, kahit gaano siya kagaling mag-retry, basta mas higher level yung kalaban, kahit sabay sila mag-retry, mananalo pa rin yung kalaban. So lahat ng objectives, makuha pa rin ng kalaban kapag napabayaan yung jungler. So medyo bibigyan natin ng konting tutorial sa magiging ikot natin dahil ako yung magiging core. Hindi ko talaga, sinubukan ko sa rank game, medyo hindi ko talaga kaya na ano. And so, balik tayo dito. Ayun na nga, kaklash sila. Gaya sabi ko, hindi ako papalag kung hindi necessary. Yung mga tamang bato lang ng hit. Kasi nagbabounce naman. And then, dahil napabayaan naman ako sa gold lane, sobrang sakit ko na din. And so, bato-bato lang. Sa pagkakalam ko, ako din yung highest gold dito. Pero ang pinaka-highest ako dito ay yung na-push na tore. Parang 75% or 78%. So, ilang objectives lang. Ang pinakamahalaga naman ay ma-push nyo yung last tower. So, di naman siya laban sa kill. So, yan. Kagaya sa Mythic Division, ganito lang din. Totoo nga kaya hindi ako nag-MM kasi medyo boring siya. Mag-iingat ka lang talaga. Ayun lang talaga yung pinaka role mo. Magpapataba ka sa taas and then mag-iingat ka or sa baba kung saan yung gold lane. And mag-iingat ka. Yun lang. All this time, hindi ka pwedeng mag-start ng team fight not unless capable talaga yung hero. And dito, naipit ako ng Akai. Nabigyan tayo. Pero, confident pa rin kami kahit na-wipe out kami dahil medyo maganda yung gold lead. So, same sa akin. Hindi ako kinakabahan. Kasi medyo maganda yung gold lead.
At ito ay mythic mythic division na rank game. So medyo palong-palo din talaga lahat. And so dito nagkakaroon na ng damage, nabuo na yung Trinity item, yung unang item na kailangan buuin ni Hanabi, yung puro ano yun puro passive anong tawag dito? Pampabilis sumatake. Ayan, yung Golden Staff, and then yung pang anti-heal, and then yung first item, yung sight. So kapag buo na yung tatlo, damage na lang yung susunod, pero ang pinakamahalaga kasi mabuo yung tatlo. Yan, ang dito pala inuna ko yung pampalaya tumira. Alimutan ko ng tawag kasi yun nga, kailangan ko mag-play safe, so kailangan nasa dulo-dulo lang talaga ako. Kaya kailangan ko ng range. Yan. So pwede naman mag-suggest ng item build if ever may change tayo within the game. Pwede ka naman namin tulungan ni Zen. Bigay na lang kami ng options if ever nandun na tayo sa game. Pero ang pinakamalaga lang dito ay yung mechanics. Yan, dito, nasa dulo yung Kimi, nonsense. Itutulak niya yung Lord pero malalim yung kampe. So, nag-back ako. Nonsense sumama sa kanya. Mas madaling mag-cut yung mid nila to bot. So, wala akong ibang pantakas. Wala rin akong flicker. Better if itulak na lang namin yung mid. Kailangan ng team fight. Hindi ko kailangan team fight. Dito, nagkamali sila. Ult lang and then naka-out pa din. Tamang habol pa rin hanggat meron nasa harap. Tamang hit lang. Yan, so mga basic lang na pag-ML. Max range. Don't engage. Kaya mo yung tank. Especially dito sa if ever mag-MM ka, ako yung magiging tank. So, wala magiging problema pagdating sa engage. Yan. So, dito, napag-desisyon ako na tapusin na. Sa isip ko dito tapusin na kasi mahirap kapag gumanda yung pana nung Selena. So, tinapos na namin dito. Nakakuha pa tayo ng triple kill bago matapos yung laro. So, yan. Di tayo MVP, pero sa tingin ko parang maganda yung contribution natin dito dahil nga dun sa towers na na-push. If I'm not mistaken, around mga 75% yun. So, good play bilang gold lane. 3 toro yung na-push. And then, total third damage and percentage sa pagkakatanda ko ay yun, 74%. So, halos lahat tayo talaga nag-push. Yun lang.